Isang mapagpalang araw po mga kapatid, ang inyo pong abang lingkod pa rin, Pastor EJ, at nasa Devotion 26 po tayo ngayon. Sa aklat pa rin po ito ni Pastor Warren Open Doors, at ang title po natin is The Power of Self-Control. Proverbs 25:28, a person without self-control is like a city with broken down walls. Tayo po ay napagpala ng salita ng Diyos. Ito pong topic po na ito ay minig ko po sa inyo dahil real talk nga po tayo, isa sa pinakamahirap na topic dahil para sa akin, dahil ito yung isa sa weakness ko po, yung self-control. Pero kung i-discuss po natin ito, ay sinabi sa Proverbs na yung tao raw po na walang pagpipigil sa sarili ay katulad ng isang syudad na sira ang kanyang bakuran. Nung panahon po nila, kaya nasabi po ito ng Proverbs, ay mahalaga po yung walls nila dahil ito yung nagpo-protect sa kanila from the invading enemies, mga nananakop na mga kalaban po nila na ibang mga tribo o lahi. Mahalaga po yung wall. Ito yung first defense po nila. At when it comes to spiritual din naman po saka emotional, yung self-control ay parang yan din po yung protection po natin sa mga bagay na pwedeng bigay sa atin ng mga sama ng loob at mga bagay na kapag nabitawan na natin na salita ay hindi na natin mabawi. At sa matter of life and death din po ito kung wala tayong self-control, kasi sa panahon po natin magkatitigin lang, akala nakakalalaki na, nung pala type ka lang pala nung nakatitig sa'yo, nagbunot na agad ng barel. Mga ganyan po. Kaya mahalaga po ang self-control. At dito po sa ating pag-aaralan, ang una pong tanong ay ano bang area sa ating buhay na kailangan po natin ng self-control. Kaya nagpe-pray tayo lagi, Lord, give me patience right now. Give me self-control right now. Kasi nga, kailangan po ito. At sa ating pamilya din po, kung walang self-control, yung mapagpatol po tayo, paminsan-minsan, nagdudulot po ito ng tampuhan at sayang po yung mga oras na hindi kayo nagkikibuan ng asawa nyo o ng mga mahal nyo sa buhay dahil lang bumigay yung depensa natin, yung self-control, na drive kaagad tayo ng emotion natin. Imbis na ang mag-drive sa atin yung spiritual gift na fruits, one of the fruits of the Holy Spirit, ito pong self-control. Kaya kailangan po nating magbabad sa salita ng Diyos, manalangin, at kung mamaster po tayo ng emosyon natin, hindi po ito maganda. Kaya ano ba yung mga power ng self-control? Dahil ito po yung ating topic. Ano yung kapangyarihan ng pagpipigil sa sarili? Number 1, sabi po din sa devotion mo, it will restrain our reaction. Pipigilan po yung ating mga violent reaction, dahil kapag walang self-control ay halimbawa may sabihin sa'yo masama, automatic po yun, magre-react tayo ng hindi rin maganda. Yan po yung natural response natin kapag ginawan tayo ng masama. Kapag wala tayong self-control, gagawan din natin ng masama. Kapag sinabihan tayo na hindi maganda, sasabihan din natin ng hindi maganda. Kaya kung may self-control po tayo, ang power po nito ay siyempre hindi natin agad papatulan yung ating emosyon. We will not be driven by our emotions. At isasantabi po natin ito dahil mas papaganahin po natin yung self-control natin kaysa doon sa ating emotion. Kaya mahirap po kapag tayo ay laging emotional, na bahagyang hindi maganda na pinakita po sa atin ay magre-react na kaagad tayo. So that is the number 1, power of self-control, restrain our emotion or reaction. Number 2 is yung time management. Minsan kung wala po tayong self-control ay halimbawa puro unhealthy spending time natin doon sa gadgets o kaya sa mga bagay na masyado tayong nabababad na
kapag nasa bahay tayo, puro panonood ng TV o mga bagay na hindi siya productive. Kung may self-control po tayo ay malilimitahan po natin yun at maiisip po natin i-prioritize yung mga dapat na paglanan ng mas higit na importanteng oras, dahil yung oras po kapag nagamit na po natin yan, hindi na yan pwedeng balik. Time is gold, eka nga. Kaya kapag yung self-control po natin sa oras po natin sa mga bagay-bagay, tayo po na mga nagtatrabaho, mga magulang, mahalaga po yan dahil yung mga ginagawa po natin ay talagang hindi po natin na pwedeng ipagpaliban. Kaya kung may self-control po tayo, imbis na ubusin po natin panahon natin sa pagchichismis o panonood ng mga soap opera na walang katapusan, hindi naman ito masama. Pero kapag puro gano'n na lang, ay magkakaroon po tayo ng problema sa schedule natin, sa time management po natin. Pangatlo ay yung pagmamanage po ng ating finances. Minsan driven by emotion din tayo sa pagbili ng mga bagay na nakikita natin sa online shopping, sa Lazada, sa Shopee, at sa iba-iba pa pong mga bagay na nakikita natin na nag-window shopping tayo, na kapag wala tayong self-control ay sige lang na sige. Kaya mahirap din po ito at hindi ito advisable dahil magkakaroon din po tayo ng problema sa ating budget at kailangan po natin na magkaroon ng self-control sa paggastos at pagmamanage ng pera na pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Ngayon, ito pong mga bagay na ito na area sa ating buhay, hindi lang po ito yung pwede nating i-apply yung power of self-control. Marami pong issue sa ating buhay na kailangan ay gagamitan po natin ng self-control. Actually, yung pagpapalaki sa mga anak, pagpapractice din po yan ng self-control. Minsan, ay pag pinapagalitan natin ang anak natin, minsan parang inaaway na natin. So, dapat hindi ganon. Dapat ay magkaroon pa rin tayo ng self-control na hindi natin parang inaaway yung anak, kundi yung parang pinagsasabihan lang. Kasi hindi naman natin kaaway yung ating mga mahal sa buhay. Kaya, yung mga ganun pong bagay. So, kung dumating naman yung time na talagang ito yung weakness po natin, katulad nga sabi ko sa aking part, ito po yung weakness ko. Kasi nung bata po ako, idol ko si Wolverine, talagang driven by emotion and very passionate sa pakikibaka. Ewan ko, na-adapt ko po yata yun. Kaya lang, Kristiyano na po tayo ngayon, struggle po natin yan. Struggle is real. Kanya-kanya po tayong struggle ng spiritual weaknesses natin. Kaya ang pinakamaganda po talaga ay magkaroon tayo ng pakikipag-ugnayan lagi sa Panginoon. Kung kasala po tayo dahil sa self-control na wala, nasira yung self-control natin, ang Panginoon po ay mabait. Kaya pwede tayo laging lumapit sa Panginoon, magpatulong tayo sa Kanya para mapagtagumpayan ng ating mga weaknesses. Kaya kung tayo napagpala po ng ating pag-aaral, ang challenge po sa atin, ang devotion na topic po na to, ano bang area sa ating buhay ay kailangan po nating ilapit sa Panginoon para yung self-control po natin ay siya yung manaig, dahil ito po ay kalooban ng Panginoon na meron tayong self-control at hindi tayo driven by our emotion, by other people, or yung mga situational situation na nagiging dahilan kung bakit nawawalan tayo ng self-control. Kaya pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen.